Bakit sa katamaran mo lagi mong depensa, Diyos? Pag pera ang usapan, success, fulfilling your purpose, motivation, ang lagi mong bato sa akin ay puro pera yung pinag-uusapan nyo, hindi na lang kayo magdasal. Remember, may tamang oras para sa ating praise and worship. May tamang oras para magdasal. Pero kapag usapan natin success, tapos panay ang excuse mo is pera, motivation, pangarap, hindi importante yan, magdasal na lang tayo. O remember, nasa Diyos ang awa. Pero ikaw na animal ka na tamad-tamad mo, tapos gagamitin mo pa ang Diyos na excuse sa katamaran mo. Hindi pwede yan. Remember, gusto ng Diyos na umasenso ka. And remember, pag umasenso ka, mas lalo ka makakatulong. Paano ka makakatulong? 5 piso yung laman ng bangko mo, 5 piso yung laman ng wallet mo. So please, respetuhin natin yung Diyos. Huwag namang gagawin mo na siya ang rason kung bakit ka tamad. Pag-usayan mo sa buhay, kasi sabi ko sa'yo, gusto ng Diyos na umasenso ka. Anong alipin ng ekonomiya? Hindi, alipin ka ng sarili mong mga kahinaan at katamaran. Wala sa gobyerno, tatandaan mo. Gusto mong umasenso, hindi yan sa ekonomiya, hindi yan sa suporta ng asawa mo, hindi nga yan sa natapos mo eh. Ang totoong sukatan dito kung gusto mo magtagumpay ay wala sa labas kundi nasa loob. So anong kailangan mong gawin? You have to focus on yourself. Focus on improving your strengths, adding on to your value as a person, and hopefully compensating sa mga kahinaan mo and try to remedy that. I'm not saying to become an expert sa mga kahinaan mo. No, I'm not suggesting that. But you have to somehow alleviate your weakness and focus on personal development. Itigil mo na yung kakaisip na ekonomiya, gobyerno may dahilan kung ba't nahihirapan ka. May kilala ka bang mahirap na yumaman? May kilala ka na hindi nakatapos na yumaman? Ang dami ah. Ikaw na lang naiwan dyan. So gawan mo ng paraan at huwag ka nang tumuro sa iba dahil hindi kasalanan ng outside forces. Pag yumaman ka, ikaw ang may kasalanan. Pag mahirap ka, ikaw rin ang may kasalanan. Imposible kang maging successful this year. Imposible rin 2 years from now. 3 years, malabo pa. 5 years from now we're talking. Kasi alam mo, kung magne-negosyo ka, it takes time. Ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng madaliin. Remember that you are building an empire. Rome was not built overnight. So dapat habaan mo ang mindset mo, habaan mo ang time frame. Hindi ito instant project. Dahil remember, ang binubuo mo ay mag-aalaga ng multiple families, mag-aalaga ng mga empleyado mo, mag-aalaga ng second family mo, which is your business. And the next generation, dahil ang goal natin kung negosyante ka, wala ka na sa mundong ito, may nakikinabang pa sa pinaghirapan mo. And that's why you should think ultra long term if you really want to succeed sa larangan ng pagdinegosyo. Kaya simulan mo na, huwag kang mainip at tuloy-tuloy lang tayo sa paglaban sa pangarap. So ano pang ginagawa mo dyan? Kung 20 years old ka, 30 years old ka, at wala pang nangyayari sa buhay mo, aba, o dapat may sense of urgency ka na. Dahil matanda ka na. Kung ikaw ay pag-gimmick-gimmick pa rin ngayon, wala ka pa rin na-accomplish na maganda sa buhay mo, hindi mo pa rin pinaglalaban ang pangarap mo, at hindi mo pa rin tinatalo mga kahinaan mo, sasabihin ko sa'yo, lilipas ang panahon, wala ka pa rin. Kakaisip mo na, hindi, bata pa naman ako eh. O ayan, papayag ka, 50 years old ka na, bata ka pa din, wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Better take action now at ipaglaban mo ang pangarap mo. Dahil sabi ko sa'yo, time flies by. Kailangan mo umasenso para sa sarili mo, para sa pamilya mo.